Tabang Ilonggo. Please subscribe And like and share. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre sa ating mga OFW dyan. Magandang araw po sa inyo lahat. At syempre, shout out sa ating mga kababayan, nating mga supporters. Thank you so much po sa paniniwala at sa pagsuporta nyo po sa ating YouTube channel. Malapit na po pala tayo sa 200k subscriber, no? Maraming salamat po sa inyong suporta. So ito guys, meron lang po akong isi-share sa inyo. Alam ko naman, balita na rin po ito sa ibang platform, media, vlogger. So gusto ko lang i-share po dito sa ating YouTube channel para naman maipakita natin sa ating mga kababayan. So, importante kasi ito, no? Kasi ngayon, mga kababayan, talagang kalat na kalat ang fake news ngayon. Diba? Kalat na kalat ang fake news ngayon sa bansa natin. At ito, ang number 1 na tinututukan ng ating NBI para mapuksa itong fake news na ito. So, alam naman natin kung sino ang gumagawa ng fake news ngayon. Diba nga, nung nakaraan, ang dami hong mga vlogger, may isog vlogger na pinatawag sa TRICOM. O, ang iba, umiiyak-iyak pa nga eh. So, lahat ng binintang nila, ginawa nilang vlog, inamin nila dong mga fake news sila. No? Yung kanilang, tulad na lang yung video na pulburon video. O, wala din silang patunay doon. May isa pang vlogger na DDS vlogger dati na bumaliktad dahil hindi na nagugustuhan ang kanilang pamamalakad at paninira sa administrasyon. So bumaliktad siya at sinabi yung totoo na si Harry Roque pala ang may pakana dito sa pulburon video na ito. So ito naman ngayon, maraming mga DDS ngayon ang kinasuhan ng NBI. Kabilang na dito si Harry Roque at si Maharlika. Ito, pakinggan natin. Ibig sabihin, tambak na ang kaso ni Harry Roque. Meron na sa may Congress, meron pa sa NBI. Ako, Harry Roque, pag uwi mo rito, talagang habang buhay ka na sa kulungan yan. Kaya, igihan mo ang pagtago, ha? Ito pa. Personalidad ang sinampahan ng kaso ng National Bureau of Investigation o NBI dahil sa umunoy pagpapakalat ng fake news at papanunsol ng mga pahayag online. Kaya be aware, ingat po mga kababayan, lalo yung mga nagsishare, ingat po kayo. Kasi yung mga nagsishare ng fake news, maaari din po madamay. Ilang sa mga kinasuhan sina senatorial aspirant Raul Lambino at dating Duterte Youth Representative Ronald Cardema na silang naglabas umano ng maling impormasyon kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ayan ha. So, yan yung mga nasampahan ng kaso ngayon ng NBI. Meron pa. Tuloy natin. Kinasuhan din ng NBI si dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger Claire Maharlika Contreras. Naku. Harry Roque at si Maharlika. So nakikita nyo ba yung sayaw-sayaw ni Maharlika at ni Harry Roque dun sa Netherlands? Di ba? Yung tugtog, bangag-bangag na pasayaw sila, di ba? Tapos tinawag pa nga si First Lady yung demonyo eh. Pero alam nyo, ang nakakapagsalita lang yan ng mga ganyan, bangag-bangag, demonyo rin. No? Sila talaga yun eh. Binabato lang nila kay BBM at First Lady. Una-una sa lahat, wala tayong naririnig ng mga salita sa First Lady o kay BBM. Alam nyo, inggit na lang kasi. Inggit. Kasi alam nyo kung bakit. Si Harry Roque, gusto kasi yan makakuha ng posisyon sa gobyerno. Dating kalyado ni BBM yan sa Uniteam Kaya tama lang talaga na hindi binigyan ng posisyon niya ni BBM. Kasi nga, dati, diba, nasangkot siya sa Pugo. Ang kasi ngayon, dahil yan sa Pugo, kaya tumakbo siya Tumakbo siya sa ibang bansa So, ibig sabihin, totoo yung mga aligasyon sa kanya umano na siya ay sangkot sa Pugo. Tumakas siya Kung hindi ba naman totoo yan, bakit siya tatakas? Diba? Si Maharlika naman, hindi rin niya nabigyan ng posisyon ng gobyerno ni BBM. Kasi masyado din mapili sa trabaho Gusto din siya ang masunod Kaya tama lang talaga, hindi nabigyan ito ng posisyon. At gagawin nila, mga kababayan,
bagawa lang ng kalukuhan yan sa administrasyon ni BBM. Diba? Kaya tama lang na hindi yan binigyan ng posisyon. Tuloy natin. Bukod sa ubunsod ng kontrobersyal na pulburon video na lumabas sa forensic test ng NBI na hindi si Marcos ang nasa naturang video. Bukod sa kanila, kinasuhan rin si Mary Joy Lacerda na umano'y mali at mapaninlang na ginamit ang pahayag ni NBI Director Jaime Bautista sa isang TikTok video. Ayon sa NBI, ang video ay nagdulot ng kalituhan at posibleng nag-uudyok ng galit mula sa mga OFW. Layo ng sunod-sunod na hakbang ng NBI na paigtingin ang kampanya laban sa fake news at mapanirang propaganda sa social media. Ayan. Diba? Tama lang ho. Tama lang po ang ginagawa ngayon ng NBI. Poksain iyan. Kasi siyempre, mga kababayan, yan ay nagdudulot ng kaguluhan dito sa Pilipinas. Niluluto nila yung taong bayan eh. Diba? Pero inyong mga kababayan, salita lang nila, pinaniniwalaan na rin ng mga supporters nila kahit fake news. Tayo nga, nagbabalita tayo ng totoo, napakita natin, meron tayong ebidensya, pero sinasabihan pa nga tayo, hindi yan totoo. Kahit may ebidensya, may mga proyekto tayong pinapakita ni BBM, mayroong mga video, mga picture, ay hindi sila naniniwala. Pero doon sa mga DDS na nagsasalita, ay wala namang proyekto yan si BBM. 6 years na, nakaupo, walang proyekto. Naniniwala sila doon. Diba? So, yan yung mga tao na yan, ay yung mga talagang nanggugulo talaga dito sa bansa natin. Kaya ngayon, laylo sila. Wala na masyadong fake news ngayon, mga kababayan. Dahil namomonitor na sila. Namomonitor na sila ng NBI, itong mga nagpapakalat ng fake news na ito. Diba? Ito pa, meron pa akong isi-share sa inyo. Hinamon ng dating vlogger, no? Dating vlogger ng DDS, si Harry Roque, na umuwi dito sa Pilipinas. Ito, papakita ko po sa inyo, no? Kita nyo naman, itong vlogger na ito, talagang natauhan lang po itong mga kababayan kasi nakikita niya na mali na ho ang ginagawa nila sa administrasyon. Mali na ang ginagawa nilang paninira sa administrasyon. Ayan mga kababayan, ang vlogger na yan. So kilala na naman siguro yan. Nakikita ko talaga yan kahit dyan sa Liwasang Bonifacio dati na talagang sumusuporta siya kay dating Pangulong Duterte. Pero ng kalaunan, siguro natauhan kasi parang paiba ng Duterte, paiba na yung agenda, talagang gusto na pabagsakin ng gobyerno, palitan si BBM. Yung mga sinabi niya pa nga doon yung mga placards ay kagagawan ng ni Sarah, no? Siya may kagagawan. So, sabi niya po dito, ex-pro Duterte vlogger kay Roque, umuwi ka na dito, tayong magharap. So, inano yan, pinapauwi niya dito si Harry Roque at silang magharap na dalawa. DDS to DDS yan ngayon. Diba? Pero ngayon nasa gobyerno na kasi siya no? Na kay BBM na yung simpatya niya nasa gobyerno o nasa mga Pilipino, hindi man sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pero siya ay sumusuporta at nagpapailalim sa administrasyon dahil tayo ay Pilipino. Binoto ng taong bayan yan, pinili ng taong bayan, kaya dapat na suportahan natin. Kasi ako, yung panahon ni Duterte, support din naman ako sa niya kasi pinili ng taong bayan yan Kung ayaw niya sa kanya, patapusin yung termino niya. Kung gusto niyo magpalit ng posisyon, pumalit kayo ng presidente, wala problema. Piliin niyo kung sino gusto niyo. Pero dapat, kung sino nakaupo, dapat sinusuportahan niyo yan. Hindi na sa pilitan yung kukunin ang posisyon. Diba? Ito. Sabi niya dito, umuwi ka na kung talagang totoo ka. Kung wala kang kasalanan, edi dito tayo magharap. Bakit ka nagtatago sa ad ng vlogger na si Vicente Bicalo, unanan kay dating presidente spokesperson Harry Roque. Narinig mo, Harry Roque? Umuwi ka kasi. Isama mo na si Maharlika. Total, ang tapang-tapang yan naman diba? Total, may ebidensya naman kayo sa mga sinasabi ninyo. Aba, umuwi kayo at patunayan nyo yan sa taong bayan. Diba may ebidensya kayo na hawak? Iuwi nyo yan dito sa Pilipinas kung totoo yan para
malaman na ng taong bayan kung totoo po ba ito o hindi. Di ba ganun lang yan eh. Natakot kayo, no? O ayan, hamon po yan ng isang vlogger nyo dati. Muwi ka dito sa Pilipinas, Harry Roque. Di ba, ikaw pa nga may kagagawan din sa Polvoron video. O, yan, tambak na ang kaso mo. Kaya, pag uwi mo rito, dako, diretso ka na sa kulungan yan. O, masyado ka kasing, masyado mong minamaliit ang presidente. Diba? Sa kagustuhan nyo magkaroon kayo ng posisyon sa gobyerno, ayan, kahit naninira na kayo ng gobyerno, na kayo dati ay nagtatrabaho din sa gobyerno. Ngayon, ngayon nga, sinasabi niya pa, pa-drug test daw si BBM. Pero nanggaling sa kanya mismo yan na walang karapatan ng sino man ng mga Pilipino ang umutos sa presidente na magpa-drug test. Diba? Kasi, nangyari din yan nung panahon ni Duterte, pinapadrug test ni Trillanes si Duterte nun. O, ano nangyari? Papadrug test ba? Wala. Kasi walang karapatan ng sino na mag-utos. Diba sabi mo yan, Harry Roque ha? Kasi kayong mga DDS, alam nyo kasi, kapag may mga magaganda na gagawa dito si BBM sa bansa, bulag kayo. May piring ang mata nyo. Kapag kalukuhan, fake news, dilat na dilat yung mata nyo. 24 oras kayo walang tulog pagka fake news. So yun, maraming salamat ho at magandang araw sa inyo lahat. Thank you.